samba sa Brother Marlon. Mga kapatid, welcome po sa ating ikatlong simbang gabi. Nabati ko po ang bawat isa ng Merry Christmas po. Nawa po maging masaya po tayo sa darating ng Pasko. Awitin po natin ang ating professional hymns, Jesus We Enthrone You. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your Mga kapatid, bago ko po basahin ang ating call ko worship, yun pong mga pakimute po yung ating mga ating mga mic. For our call to worship ay matatagpuan po natin sa Isaiah 9:6. Ganito po ang sinasabi: sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Mga kapatid, this is the word of God. Awitin po natin ang Angel We Have Heard on High.
mga kapatid. Angels we love, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Lord, sa gabing ito, nawa maunawaan namin ang diwa ng Pasko. Hindi sa mga material na bagay, kung hindi kung paano isinilang ang Jesus, aming tagapagligtas. Ang Jesus na tumubos sa aming mga kasalanan. Nawa ang Paskong ito ay isilang sa amin muli, sa aming mga puso, ang pag-ibig, pag-unawa, patawarin mo kami sa aming mga nasabi, naisip at nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Nawa po Lord, kayo ang matubay sa anak mong magbibigay sa amin ng mensahe ng pagpapala. Nawa ang aming pastor ay patuloy ninyong gamitin sa inyong iglesia at ang aming mga kapatid na wala dito sa simbang gabing ito. Nawa Panginoon sa mga susunod na mga aming pagsamba ay makasama namin sila. Maghari ka po nawa sa aming mga puso. Maghari po kayo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kami, Panginoon, na nakapagdadaos, Panginoon, ng aming pagsamba. Ikaw, Panginoon, lamang ang aming pupurihin. In the mighty name, Jesus. Amen. Mga kapatid, Amen. ngayon po, mga kapatid, dumako lang po tayo sa scripture reading na pangunahan po tayo ng ating Sister Marite Santos. Good evening po. Thank you, Brother Marlon. Ang atin pong teksto sa gabing ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2, talata 1 hanggang 7 at ito ang sinasabi. Ang pagsilang ni Jesus. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma.
Ang unang census na ito ay ginawa noong si Serenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng salampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Amen. Amen. And okay, dati pong response, thy word po. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, Purihin po ang Panginoon mga kapatid sa gabing ito, sa atin pong pangatlong timbang gabi. Tayo po ay nagagalak at mapalad sa pagtugon po ng isa sa ating mga kapatid bilang atin pong tagapagsalita sa pangatlong gabi po ng atin pong virtual simbang gabi. Siya po ang ating kasalukuyang President po ng UMW or United Methodist Women Society in Christian Service ng Israel First UMC at kasalukuyan din pong treasurer ng ating church at isa sa mga lay servant po natin na masipag na nagbaback up po sa atin pong lay leader kasama po sa pagpipreach ng Friday worship service. Hopefully panalangin natin na sama-sama po tayong makapagtapos ng lay servant advanced course upang sa ganun ay patungo po tayo sa pagiging lay speaker ng atin pong iglesia. So tayo po ay nagagalak sa masipag at may very active na pagsuporta ng ating kapatid sa ating church, si Sister Marites Santos of ano yon, Lokot ba yon? Lokot UMC sa Pilipinas, Santa Ignacia, Bethany Tarlac. po, Bethany. Bethany UMC pala. Santa Ignacia, Tarlac. Maraming salamat po. Sister Marites, welcome po. Thank you po, Pastor. Mga kapatid. Medyo nawala yung kaba ko doon Okay. So, ang atin pong teksto mga kapatid, yun pong ating binasa doon sa Lucas, sa Ebanghelyo po ni Lucas, sa chapter 2 verses 1 to 7. At yun po yung makikita po natin, matutunghayan po natin doon yung the historic, messianic, and humble birth of Christ. So, mga kapatid, ang Pasko ay ang siyang, di po ba, ay ang siyang pinakamalaking pagdiriwang po natin na ginagawa sa isang taon. Nakagawaan na po natin ang mga paghahanda at mamili ng mga regalo, magsabit ng iba't ibang uri ng mga ilaw, mga parol, at marami pang iba, mga kapatid. Gayunpaman, huwag po nating kalimutan ang dahilan kung bakit may Pasko. Ang Pasko ay ang araw na pumasok ang ating Panginoong Hesus sa kasaysayan ng tao.
Ito at yon ang sentro, ito ang sentro ng Pasko ay ang pagdiriwang kay Kristo. Manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos na aming Panginoon, muli kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, maghari ka po sa aming kalagitnaan. Maghari ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap ka po sa iyong lingkod na gagamitin. Nawa, Panginoon, ang mga salita na mamutawi sa kanyang bibig ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. At maging aral po namin at kalakasan po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Panginoon, maraming salamat po sa presensya ng banal na Espiritu na siyang kasama po namin ngayong sa pagtitipon na ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po Amen. sa ating teksto, mga kapatid, binibigyan tayo ng may akda ng isang maikling salaysay tungkol sa araw na tumating si Jesus, ang Panginoong Jesus, sa mundo. Ito ang kwento ng Pasko na siyang dahilan ng malaking pagdiriwang. Makikita din po natin dito ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay makasaysayan. Makasaysayan, mesyaniko at mapagkumbaba. At makikita din po natin dito ang implikasyon nito para sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Sa sa verse 1 to 3, mga kapatid, makikita po natin dito yung ang kapanganakan, yung makasaysayang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Inilalarawan po dito ni Lucas ang mga pangyayaring pangkasaysayan kaugnay ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi niya na si Cesar Augusto ay naglabas ng isang utos para magparehistro ang buong mundo. At ang utos na ito ay para sa layunin ng pagsingil ng buwis. Iniutos ni Cesar na ang lahat sa mundo ng mga Romano ay magparehistro sa pagbubuwis na ito. Lahat ng lugar na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang pamamahala bilang mga Israelita, ang mga Romano ay makapangyarihan sa kapangyarihan. Kumbaga sila yung may mataas na kapangyarihan at nagpatuloy ang kanilang kapangyarihan ng ilang siglo. Ngunit mga kapatid, itong kapangyarihang sa likod ng kapangyarihang ito ni Cesar Augusto, mayroon pang mas makapangyarihan. At iyon ang ating Panginoon, ang ating Diyos, mga kapatid. Kung makapangyarihan si Cesar Augusto, may mas makapangyarihan ang ating Diyos. At ginamit niya ang utos na ito ni Cesar Augusto para sa kanyang sariling mga layunin. Ito para sa katuparan ng kanyang mga plano, mga kapatid. So ito ang unang pagbubuwis noong si Quirino, ang gobernador ng Syria. At ayon sa kasaysayan, mga kapatid, itong si Quirino ay isang administrador at isang sundalo na karaniwang nagtatagumpay sa lahat ng labanan. So dito po sa talata 3, mababasa natin na ang lahat ay sumunod at ang bawat isa ay umuwi sa kanilang bayan upang magparehistro. Kasama dito si Jose, at dahil engaged siya kay Maria, dinala niya si Maria at nooy magkasintahan sila at nagdadalang tao. At doon sa
sa Micah, mga kapatid, kay Propeta Mikas, sa kanyang hula, ay mayroong ang Mesyas ay ipapanganak sa Bethlehem, sa lungsod ng Bethlehem. At ang Diyos ang nag-udyok kay Cesar na maglabas ng utos na iyon upang ang ating Panginoong Hesus ay ipanganak sa kanyang lugar na kapanganakan. So makikita din po natin dito sa verse 4 and 5 yung messianic na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ituon naman po natin ngayon yung atin pong pag-aaral dito po sa mga magiging magulang ng ating Panginoong Hesus, sina Jose at Maria. So mula sa Nazareth ay nagtungo sila sa Bethlehem. Hindi binanggit kung paano sila naglakbay, ngunit may mga espekulasyon na isinakay ni Jose si Maria sa isang asno, sapagkat sa panahong iyon, siya ay nagdadalang tao at malapit ng manganak. Dahil si Jose ay mula sa angkan ni Haring David, na isinilang at lumaki sa Bethlehem, siya ay tumugon sa utos ng pagpaparehistro. Malinaw po dito sa verse 4 and 5 na ang Mesyas, ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas, ay ipanganganak mula sa maharlikang angkan ni Haring David. Kaya nilisan nila ang Nazareth at ngayon ay narito na sa lugar na siyang lungsod ni Haring David, ang Bethlehem. So pumunta sila dito dahil ito ang lungsod ni Jose. Siya ay mula sa angkan at lahi ni Haring David. Hindi pa rin sila kasal sa panahong iyon ni Maria. Dahil sabi ni Lucas na sumama si Jose kay Maria na kanyang mapapangasawa. So hindi pa ganap na natatapos ang kanilang kasal sa panahong iyon. Sila ay nakatakda pa lamang na ikasal. So, hindi kailangang magparehistro si Maria, ngunit sumama pa rin kay Jose. Siyempre, mga kapatid, bilang magkasintahan, siguro wala namang magkasintahan na gustong magkahiwalay. Nagugustuhin magkahiwalay sa panahon niyon, mga kapatid, di po ba? Sa panahon na mahalagang mga mahahalagang punto ng kanilang relasyon. At higit sa lahat ay upang maisakatuparan ang plano ng Diyos. Ang pagsilang ng isang sanggol sa Bethlehem, ang Mesyas, ang hari na matagal nang hinihintay na tagapagligtas, na magdurusa para sa kasalanan at magdadala ng kaligtasan sa bayan ng Diyos. Dito naman po sa verse 6 and 7, mga kapatid, nakikita po natin dito yung the birth of Jesus was humble, mapagkumbaba. Habang sila ay naroon, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang ang Panginoong Hesus sa napakababang kalagayan. Isinilang ni Maria ang kanyang panganay, ang Panginoong Hesus, binalot ng lampin at inihiga sa sabsaban. Isang lagayan ng pagkain ng hayop. So isinilang siya sa isang madilim, mabaho at maruming lugar. At wala nang hihigit pa sa pagsilang ng anak ng Diyos na ganito. So ngayon mga kapatid, ngayon kung ang Diyos ang siyang makapangyarihan na nag-ayos, nagplano ng mga pangyayari kaugnay ng pagpasok
ng ating Panginoong Hesus sa kasaysayan ng tao, bakit wala siyang maharlikang lugar para ipanganak si Hesus? Sumalinaw na gumawa ang Diyos sa likod ng mga eksena upang hikayatin si Cesar na maglabas ng utos. Malinaw din na tinitiyak niya na sina Maria at Jose ay magkaroon ng relasyon at kalaunan ay pupunta sa Bethlehem. Bakit hindi naghanda ang Diyos ng isang maharlikang trono kung saan maaaring ipanganak ang ating Panginoong Hesus? Dahil ang sabsaban ay hindi labas sa soberanong utos ng Diyos, mga kapatid. Pinili ng Diyos ang sabsaban na iyon bilang lugar kung saan isisilang si Hesus. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang kababaang loob. Ang Diyos ay naging tao at nagkatawang tao. Bagamat siya ay Diyos, wala siyang kinuha para sa kanyang sarili, kahit na isang angkop na lugar ng kapanganakan. At ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Basahin po natin. Na bagamat ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8. So mga kapatid, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay makasaysayan, Mesyas at mapagkumbaba. Kung paanong ang Diyos ang may kontrol sa mundong ito mula pa nung una, ang Diyos din ang may kontrol sa mga pangyayaring nakapalibot sa kanyang kapanganakan. Ang pagpasok ng kasalanan sa mundo ay hindi hadlang sa plano at kaligtasan ng Diyos. Ang kanyang plano na lipulin ang kasalanan ay nangyari sa pamamagitan ng pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa mundo. Ang pagpapako kay Hesus sa krus ay hindi nakahadlang sa plano ng kaligtasan ng Diyos. So sa soberanong plano ng Diyos, mga kapatid, may panahon para ipanganak at may panahon para mamatay ang ating Panginoong Hesus. Naparito ang Diyos sa lupa, siya ay lumaki, namuhay ng may perpektong buhay at namatay kapalit natin sa cross upang bigyang kasiyahan ang puot ng Diyos laban sa atin. Laban sa atin dahil sa ating mga kasalanan. So pagkatapos ay mabuhay siyang muli mula sa mga patay at sa ikatlong araw ay mabuhay siyang muli sa mga patay sa ikatlong araw. At sino mang magtitiwala sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yon ang diwa ng Pasko na dala ng ating Panginoong Hesukristo, ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. So mga kapatid, let us celebrate this historic, messianic, and humble Jesus this day.
Let everything today be a Christ celebration. Amen. Merry Christmas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan. Salamat po sa magandang ehemplo ng buhay ni Jose at Maria. Hindi man po namin lubos na maintindihan ang iyong mga plano, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pagsunod at pagtitiwala lamang ang susi ng katuparan ng lahat. Tulungan po kami, Panginoon, na masumpungan ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po sa kagalakan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapayapaan na dala ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa liwanag na tangmanglaw sa buong mundo at nagbigay pag-asa sa bawat mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brother Marlon? Pasensya po mga kapatid. Salamat po sa kay Sister Marites. Ngayon po mga kapatid, para po sa ating closing hymn, awitin po natin ng The First Noel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds
kapatid. Naroko po tayo sa ating closing prayer. Muna po tayo ni Pastor Danny. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito na kami po, Diyos, ay yung tinupong muli upang sa ganun, Panginoon, kami po ay sama-sama sa pagsamba at pag-aaral, Panginoon, at pakikinig ng iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon, sa Kapaskuhang ito. Salamat din po, Panginoon, sa anak mo na ginamit upang maging kasangkapan, Panginoon, upang may hatid, O Diyos, ang mensahe ng Kapaskuhan na patungkol, O Diyos, sa iyong kapanganakan, sa isang mapagpakumbabang kapanganakan, Panginoon. At ganon din ang pagsunod ng iyong mga anak na naging kasangkapan, O Diyos, sa iyo pong pagdating sa mundong ito bilang Mesyas at tagapagligtas ng sangkatauhan. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na halimbawa na ipinakita ni Maria at Jose, na kung saan, Panginoon, sila po ay naging masunurin, Panginoon, sa iyong kalooban. At ganon din po, Panginoon, sa kanila pong pagsunod ay nakita po namin, O Diyos, ang kanilang sakripisyo. Mula sa Nazaret, Panginoon, sila po'y umuwi hanggang sa Bethlehem, na kung saan ilang araw po silang naglakbay upang doon ay magpatala, Panginoon, sa kanila pong lugar na kung saan sila po ay pinanganak, Panginoon. Nakita po namin ang kanilang sakripisyo, nakita po namin, Panginoon, ang kanila pong tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Nawa, O Diyos, ganon din po sa amin sa panahon ngayon. Kami po, Panginoon, na nagsasabing Ikaw ang tagapagligtas namin, Ikaw ang Panginoon namin, Ikaw ang Hari ng aming buhay. Nawa, O Diyos, ay makita sa aming mga buhay ang tapat na pagsunod, ang tapat na paglilingkod, at tapat, Panginoon, na pamumuhay bilang mga anak mo ayon sa iyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, nawa, O Diyos, sa Kapaskuhang ito ay patuloy na mayroon kang lugar sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Napakalungkot isipin, Panginoon, sapagkat ang aming Mesyas naway na sana'y may panganak sa isang palasyo o sa isang marangyang tahanan. Subalit, Panginoon, siya po'y pinanganak sa isang sabsaban. Aba, Panginoon, at very humble, Panginoon, ang iyong kapanganakan. At sa pagdating mo, Panginoon, sa Bethlehem, wala pong lugar para sa iyo, Panginoon. Subalit ang lugar na inahanda ay isang sabsaban. Nawa, O Diyos, ay may paalala sa amin ng mensaheng ito, Panginoon. Bagamat wala kang lugar sa panahon na iyon, Panginoon, sa mga magandang kwarto o lugar sa kapanganakan, Panginoon, sa buhay namin ngayon, may lugar ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa amin pong mga buhay. Yun po, Panginoon, ang pinakamahalagang mensahe ng binanggit mo, Panginoon, sa iyong mga talata sa gabing ito, na walang lugar para sa iyo, subalit sa aming mga puso at sa aming mga buhay, tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas at hari ng aming mga buhay. Panginoong Yesus, maghari ka po sa aming mga buhay, patuloy mo kaming pagharian, patuloy mo kaming baguhin, patuloy kaming ituwid, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan, O Diyos, sa amin pong journey of faith habang hinihintay po namin, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik. Nawa, O Diyos, ganun din po sa amin pong mga kaibigan, sa amin pong mga kapamilya. May bahagi din namin, Panginoon, naway magkaroon din po sila, maglaan po sila ng lugar sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay para sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatid na iyong ginamit ngayong gabi. Pagpalain mo po ang kanyang buhay,
Naway patuloy po siyang lumago sa kanya pong paglilingkod at pananampalataya at pagpalain mo din po ang kanyang buong pamilya. Ganon din po, O Diyos, ang mga kapatid na ito, Panginoon, nakasama po namin sa pananambahang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, O Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pasasalamat at ang kanilang mga dalangin, Panginoon. Idinadalangin din namin, O Diyos, ang kagalingan ng mga kapamilya namin, kapatid, kaibigan, na may mga karamdaman, Panginoon, ito man ay physical, emotional, or mental, Panginoon, we pray for their healing right now in the mighty name of Jesus. Ganon din, O Diyos, dalangin din po namin na sa gabing ito ay patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa magitan ng iyong mga anghel, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa yamang mensahe ngayong gabi, Panginoon. Naway patuloy po namin itong may sa puso at may sa pamuhay at maging ilaw namin, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Magandang gabi Amen. po sa ating lahat, mga Amen. kapatid. Thank you po. Amen. So bukas po, kwan po tayo.